Noong 2021, higit sa 360,000 na katao ang umalis sa California na tinatawag na California Exodus. You had neighbors move out of your neighborhood recently? Well, the California exodus certainly continues. Our state population dropped by 500,000 people over a 2-year period. Between 2008 and 2019, 18,000 companies have left California for more tax and regulatory-friendly states. Marami sa kanila ang pumunta sa mga estado tulad ng Texas, Arizona at Washington. Ngunit ang nakakaalarmang bilang ay ang mga taong lumilipat palabas ng bansa ay tumutungo sa timog ng hangganan. Sa mga panahon natin ngayon, parami na ang mga Amerikanong iniiwan ang masigla at magastos na pamumuhay sa California para sa mas payapa at mas abot kamay na pamumuhay sa Mexico. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Binabanggit ng mga lumilipat na mga citizen ng California papuntang Mexico, kinakat daw nila ang kanilang budget sa kalahati na nagbibigay daan upang mas matutukan ang kanilang karera at mga ambisyon sa buhay nang hindi kinakailangang magpakahirap araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan upang matustusan lamang ang kanilang pangangailangan. Ang pagtaas ng populasyon sa California ay bumababa na ng higit sa 30 years, ngunit dahil sa pagdami ng remote work dulot ng COVID-19 pandemic noon, lalo itong bumilis. Ang kakayahang magtrabaho kahit saan ay nagbunsod ng 62% ng mga Amerikano na napag-isipan ang paglipat sa ibang bansa. Ano ang mga pagpipilian nila? Kansas, Utah. Sa totoo lang, hindi gaanong maganda ang mga pagpipilian, lalo na kung galing ka sa California. Habang ang ilan sa mga taga-California ay nakakapaglipat sa pamagitan ng remote work, ang iba naman ay naninirahan sa Mexico, ngunit bumabiyahe pa rin araw-araw papuntang California. Maraming tao ang nagko-compute mula Mexico patungong Estados Unidos araw-araw. Libo-libong mga tao ang tumatawid sa hangganan araw-araw. Marami naman ang nagsasabing ang mga Amerikano ang nagtutulak sa pagtaas ng halaga ng mga bahay at pinapaalis ang mga lokal mula sa kanilang mga tirahan. Hanggang kailan magpapatuloy ang trend na ito? Ano ang magiging epekto nito sa United States of America? Pagdating sa United States at Mexico migration, karamihan ng mga Meksikano ay pumupunta sa Estados Unidos upang mapabuti ang kanilang kalagayang ekonomiko. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang kasaysayan ng mga Amerikano na lumilipat sa Mexico sa parehong dahilan. Noong nanalo ang Mexico sa kalayaan mula sa Espanya noong 1821, libo-libong legal at illegal na mga Amerikanong imigrante ang nanirahan sa hilagang Mexico upang maghanap ng lupa, kalakalan at oportunidad sa agrikultura. At nung ipinawalang bisa ng Mexico ang pagkaalipin noong 1829, ilang ruta ng Underground Railroad ang patungo sa Mexican Texas. Tinatayang nasa 5 to 10,000 na alipin ang nakatakas patungo sa Mexico. Noong kalagitnaan ng 1840s, ang mga Amerikano ay mas marami na kaysa sa mga Meksikanong Californio sa hilagang bahagi ng Alta California na noon ay teritoryo ng Mexico. Pagkatapos nito, nagsimula ang California Gold Rush at 30,000 na katao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagpunta sa California upang maghanap ng ginto. Ilang araw matapos magsimula ang California Gold Rush, nagtapos ang digmaang Mexico-Amerikano na nagbigay sa Estados Unidos ng California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, Nevada at Utah. Noong 1924 lamang itinatag ang US Border Patrol at mula noon, milyong-milyong mga Amerikano ang bumibisita, nagbabakasyon at lumilipat na sa Mexico. Noong 2020, 800,000 na Amerikano ang nanirahan sa Mexico. Ang mga migrants na ito ay nahahati sa tatlong kategorya: mga retirado, mga profesional na nagtatrabaho, at ang pinakamalaking bahagi ng populasyon, ang mga Mexican-American na bumabalik sa ilang mga ugat. Mayroong ding parallel migration mula sa mga anak ng US citizen na bumabalik sa Mexico kasama ang kanilang mga magulang na karamihan ay mga mamamayang Meksikano na muling nagiging repatriate o deported sa Mexico. Ang mga US citizen na ito ay bumubuo ng halos 2/3 ng populasyon ng mga imigrante sa Mexico at ang kanilang kinabukasan ay isang mahalagang salik sa kanilang pag-aangkop sa lipunang Meksikano. Ang tumataas na migration ng mga United States citizen
ay nagdudulot ng pagtaas ng pamumuhunan at pag-unlad na nagbubukas ng oportunidad para sa mas maraming Amerikano na lumipat. Ang tumataas na halaga ng pamumuhay ay isa sa pinakamalaking dahilan ng fenomeno na ito. Ang California ay pangalawa sa pinakamahal na estado sa Estados Unidos ayon sa isang pag-aaral ng Credit Karma para sa isang one-bedroom apartment sa North Hollywood. Nagbabayad daw sila ng $1,600 kada buwan at iyon ay para lang sa upa at mayroon silang sasakyan kaya kasama rito ang bayad sa insurance at car payment. Kaya para sa upa lamang, nagbabayad sila ng kalahati ng halaga. Lumipat sila noong Nobyembre 2020 kaya nasa gitna pa sila ng COVID-19 pandemic bago dumating ang mga bakuna. Ang mga upa ay nasa $850 kada buwan kasama na ang 2 kwarto, 3 banyo at isang music studio. Meron silang swimming pool at clubhouse area na 24-hour security na may mga gwardiya sa gate mula sa isang one-bedroom apartment kung saan nagsisiksikan sila. Napakalaking pagbabago ang pagkakaroon ng magkakaibang espasyo para magtrabaho at nagawa nila ang kalahati ng presyo na talagang nakakagulat. Ang real estate sa California ay nagiging mas mahal at mas competitive. Ang mga media na presyo ng bahay sa California ay nasa $800,000. Tanging 25% ng sambahayan sa California ang kayang bumili nito sa ika-4 na quarter ng 2021. At ang isang bagay na ito ay talaga namang nagpapababa ng kalidad ng pamumuhay sa California dahil nawawala na ito ng napakaraming mga citizen. At hanggang ngayon, ang mga taga-California ay umaalis sa estado at tinatanggap naman sila ng Mexico ng bukas kamay upang maiwasan din ang napakataas na cost of living sa California na talaga namang magbibigay ito ng malaking impact lalong higit sa Amerika. John 1 verse 5, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nagapi ng kadiliman. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na saan mang dako tayo pumunta, saan man tayo manirahan, ay nababalot tayo ng kadiliman. Ngunit kung patutuloyin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, ay ito ay magbibigay ng kaliwanagan. Makikita natin ang mas masaya na pamumuhay kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya kahit saan man tayo dako, mapadpad, lagi nating alalahanin na kasama natin parati ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay na magbibigay sa atin ng tunay na kaliwanagan at mapayapang pamumuhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ipinapakita niyo sa aming Panginoon ang tamang landas, ang tamang pamumuhay ng punong-puno ng kaligayahan na masusumpuan lamang namin, Panginoon, kapag pinatuloy po namin kayo sa aming buhay, sa aming puso at sa aming isipan. Tulungan kami, Panginoon, na mahanap parati ang tunay na kalulatian, ang tunay na kapayapaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At tanggapin po ninyo ang aming mga confession sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga makasalanan mga gawa, sapagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.